We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Nakatagilid na poste ng kuryente, nagdudulot ng pangamba sa mga dumaraang motorista at residente. Bangkay ng isang lalaki, natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Santa Cruz, Laguna. Presyo ng ilang isda sa Batangas City New Market, bumaba ng 40 hanggang 60 pesos kada kilo dahil sa maraming supply. At video ng pagsulpot ng baka sa gitna ng volleyball game sa Lipa City, kinagigiliwan online. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nagdudulot ng pangamba sa mga dumaraang motorista at residente ang nakatagilid na poste ng kuryente sa Lipa City. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Daanan ng mga tao at sasakyan ng kaling ito sa Barangay 4, Lipa City na papunta at palabas ng City Public Market kung saan naroon din ang nakatagilid na poste ng Batangas 2 Electric Cooperative o Batelec 2 na nagdudulot ng pangamba sa mga taga roon na bumagsak na lang ito anumang oras. Ayon sa barangay, 2 beses na raw itong naidulog sa Batelec 2. Katapat lang ng kahoy na poste ang ilang establishmento. Hindi raw maalis sa mga tao ang takot dahil sa bantang disgrasya. Dahil delikado, dahil halimbawa biglang may bumagsak at dadada ang mga sasakyan, delikado. Tapat ho doon, tinitingnan ko muna bago ako lumampas. Para hindi ko mamay matumba matamaan pa ako. Luma at matandang poste raw ito. Matagal na ho yan. Lahat ng tayo nangangamba diyan. Kailangan palitan na. Kaya bago pa man may mangyaring sakuna, nakipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Batelec 2. Tiniyak na aaksyonan nito. Wala na raw live wire sa poste. Tanging kable ng mga telco na lang ang nakakabit dito. Mahalaga po ay ma-inspect muna po natin yan. At syempre po, yung coordination din po natin sa ating pong sipos po natin dahil nga po nasa part po siya ng kantuhan. Kailangan na po natin na mabigyan po ng schedule po yan. Magpapadala na raw sila ng tauhan sa lugar para simulan ang aktibidad sa mga susunod na araw. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nangangamba ang ilang magsasaka sa Batangas City na walang maaning palay kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Samantala, posibleng pumasok ang 2 o 3 bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo ayon sa Pag-asa. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Puspusa na sa pagtatabas ng mga damo sa ilalim ng sikat ng araw si Mang Dominador sa humigit kumulang 1 hektaryang taniman na inaaryendo niya sa barangay Sabang, Ibaan, Batangas. Paraan niya raw ito upang maiwasan ang pagkapit ng mga fall armyworm sa mga palay na siyang naninira sa mga pananim. Bukod sa mga fall armyworm, pangamba rin daw niya ang posibleng sunod-sunod na malalakas na pag-uulan at bagyong posibleng maranasan ngayong buwan. Siyempre, pay siya kung may bunga na, saka kung humangin. Ngayon nga po nagpupula ng dahon, yung pilipit para may uod. I-sprayan sa uod. Pagka inabot ng hangin, walang anihin, magiging ipayam. Hunyo nang itanim ni Mang Dominador ang palay. 3 hanggang 4 na buwan pa ang hihintayin bago ito maani. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo. Bagay na ipinangangamba ni Mang Dominador. Base po sa record, yan po kasi yung average, 2 to 3. Base po yan sa pinag-aralan po yan ng 20 to 30 years na average. So yun po yung kadalasan, basta po July, 2 hanggang 3 bagyo natin pag buwan po ng Hulyo. Bukod pa raw ang posible pang bagyo sa mga buwan ng Agosto hanggang Oktubre kung saan tinitingnang mas malakas at mas marami ang ibubuhos na ulan ayon sa Pag-asa.
pwede po nating masabi na pagdating po ng July, August, pwede pong mas maraming ulan or above average or near average kasi ngayon na binabantayan na La Nina. Sa kabila nito, umaasa ang magsasakang si Aling Emiliana na hindi gaanong maaapektuhan ng hangin at ulan ang kanilang taniman. Hindi rin naman daw kasi sila nakapagtanim ng maaga dahil naging mahaba ang tagtuyot at hindi sapat ang tubig. Dagdagan ho ang kung may ayuda na ibibigay sa mga farmer ay bigyan naman ho kami kahit na kung saan pampalubag-lubag. Hindi naman ho po pwedeng magkalkulasyon ngayon gawa ng ang tubig ho marami ngayon nagamit. Nagbahabahagi muna kami ng tubig. Kaya hindi namin masyadong makakalkula ang pagtatanim namin. Wala pang tugon sa mga text at tawag ang provincial agriculturist sa posibleng maibigay na tulong at ayuda sa mga maapektuhang magsasaka ng inaasahang mga bagyo. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, may tsansa pa ring ulanin ang ilang bahagi ng bansa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin at easterlies o yung mainit na hangin ang patuloy na makakaapekto sa maraming lugar. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque, Quezon at Palawan. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati sa Visayas at Mindanao. Mga kapuso, alam nyo bang tumatanggap na rin ang cashless transaction ng ilang sari-sari store owners sa Lipas City? Samantala ang DTI hinihimok ang mga negosyante na mag-digitalize ng kanilang negosyo. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace, may pabor at meron ding hindi sang-ayon sa pagta-transition sa digitalization sa mga sari-sari store. May ilang may-ari ng tindahan na hindi pa raw handa dyan. Negosyo sa mga panulukan ng kalsada, ang mga convenience store o sa mas pinamasang tawag, sari-sari store. Hatid ay hanap buhay. Sa datos ng DTI, may mahigit 1.3 milyon na sari-sari store sa Pilipinas. Nakikinabang dito ang malaking porsyento ng populasyon ng bansa. Ayon sa economics professor, ang mga sari-sari store na nasa retail category ay contributor sa pagpapalakas ng ekonomiya. Lumalawak ang coverage ng product na napoproduce kasi kung siya is merely wala nito, mahirap makarating yon. So paano mapapurchase, paano mabibili yung mga goods na minanufacture kung wala nitong mga retail stores na to. Ang kita sa tindahan ni Alexander, pangtusto sa pang-araw-araw na gastusin. Kinakain namin, nakukuha na namin, magpapar ng anak. Si Rose Angelica, hindi lang mga pagkain ang ibinebenta. May digital services din siyang iniaalok. Tumatanggap na rin siya ng cashless transaction. Mas okay sa kanila kasi para itatransfer na lang sa amin kasi wala minsan silang cash. Ganyan din ang nilalayong ipagpatuloy ng Department of Trade and Industry o DTI sa tulong ng Tindahan Mo, I-Level Up Mo program na maging innovative ang mga negosyante at pumunta na sa pagde-digitalize ng pagpapatakbo ng negosyo. Sa programang ito, matutulungan namin kayong matuto ng mga digital tools, pati na rin ang mga kaalaman at sustainable practices na makakatulong sa inyong negosyo. Pero handa nga ba ang mga sari-sari store owners at may mga maliliit na negosyo sa digitalization? Para sa akin hindi po ang GCash. Pag namimili po kasi kailangan cash-to-cash basis po. Parang gano'n na din, na punta na tayo doon sa digital. Hindi siguro. Gusto ko pa yung cash lang. Baka mamaya hindi ako marunong din. Ayon sa DTI, libreng itinuturo ang kanilang programa. May module ito kung saan pwedeng makinig at manood via live streaming. Isang sabi ng DTI, may ini-offer silang 5 module dito. At kada buwan, iba-iba raw yung topic na idinidiscuss dito. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Bumaba ng 40 hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo ng ilang isda sa Batangas City New Market dahil sa maraming supply. Alamin yan sa report ni Denise Abante.
Nasa humigit kumulang 5 kilo ng mga isdang tulingan at matambaka ang natitirang paninda ni Aling Mary Ann mag-aalas 9 ng umaga kanina sa kanyang pwesto sa Batangas City New Market. Ito na lamang ang natira mula sa 2 banyerang dinala sa kanya mula sa bayan ng Calatagan para ibenta. Mas mabilis daw kasi ang bentahan ngayon dahil bumaba ng 40 pesos to 60 pesos ang kada kilo ng isda kumpara noong nakaraang linggo. Para mabenta, maraming mga suki na pupunta, maraming mabibili. Maalwan pong ipagbilang mababang presyo dahil po affordable na mga mamimili. 120 pesos to 140 pesos na lang ngayon ang kada kilo ng tulingan na dating 180 pesos. Bumaba rin ang presyo ng matambaka na mabibili sa 140 pesos kada kilo ngayon. Ang tilapia, 100 pesos to 120 pesos ang kada kilo, depende sa laki nito. Nasa 40 pesos naman ang ibinaba ng isdang talisayin na mainam pansigang. Nasa 260 pesos na ang kada kilo nito mula sa dating 300 pesos. Kaya naman, ito ang napiling bilhin ni Johnson. Sawa na sa sa baboy. Mas murang isda para makatipid sa budget. Para maganda yung gada bili gabi-gabi ay ayos yung araw-araw, pang-araw-araw. Ang pagbaba sa presyo, epekto ng pagdami ng supply at pagtaas sa demand ayon sa pamunuan ng pamilihan. Marami tayong supply, maraming nadating katulad na lang ng ating tulingan, galunggong, yung ating lumahan, yan. Marami tayong, kumbagay maraming alat ngayong panahong ito. So maraming namimili, at saka araw-araw din naman dahil ang iba naman ay talagang ang hanap ay isda kasi sa isang malaking pamilya, mas magaling naman din ang pagkamurang isda. Doon sila nagkakaroon ng pagkakataon na makapamili ng maraming isda. Kabi-kabilaan ng mga mamimili sa pwestong ito ni Godofredo. Malaking bagay daw na nagkaroon ng pagbaba sa presyo ng isda. Mas maganda, nakakatulong sa mga kababayan natin na kakabili ng mga sariwang isda na murang halaga. At maraming natutulungan mga kababayan natin na may konti lang hanap buhay, nakakabili sila ng sariwang isda sa mababang presyo. Pero ang pagbaba sa presyo, maaaring hindi magtagal ayon sa pamunuan ng pamilihan. Posible raw kasi ang muling pagtaas kapag pumasok na ang mga inaasahang bagyo ngayong buwan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Inilabas na ng Tourism Office ang mga aktibidad para sa nalalapit na 55th Batangas City Foundation Day. Ang pagbabalik tanaw sa mga tradisyon at kultura, pangunahing tema sa selebrasyon. Alamin natin yan sa live report ni Denise Abante. Denise. Ace, kaabang-abang ang mga aktibidad at kaganapan sa halos isang buwang selebrasyon ng 55th Batangas City Foundation Day. Puspusa na ang pagsasaayos ng harapan ng Batangas City Hall ilang araw bago ang selebrasyon ng ika-55 taong pagkakatatag ng lungsod sa July 23, 2024. Ayon sa City Tourism Officer, iba't ibang aktibidad ang tampok sa isang buwang selebrasyon. Binamabuti namin na punuin para ang mga tao ay mas maraming makita. Hindi lahat bago naman, hindi lahat iba. May mga traditional na mga gawain, like for example yung our traditional subli, para ipakita doon sa mga bata, sa mga future generation, kung ano ba ang subli. Sa Sabado, July 6, ang kick-off ng selebrasyon kung saan isang citywide cleanup drive ang isasagawa at hinihikayat ang bawat barangay na linisin ang kanilang lugar para sa isang maayos at magandang panimula ng Foundation Day. July 9, nakatakda ang Baysanang Bayan o Kasalang Bayan. Susundan ito ng papuon sa July 10 kung saan bibigyang pugay ang mga patron ng lungsod, ang Immaculada Concepcion at ang Santo Niño ng Batangan. Sagwan para sa kalikasan naman ang tampok sa Bangkarera sa Kalumpang River sa July 13. July 17 ang harana at putungan sa mapipiling Miss Foundation Day na kakatawan sa lungsod ng Batangas sa selebrasyon ng pagkakatatag nito. At syempre pa, ang pinaka-highlight ng selebrasyon, ang sama-samang pagsayaw ng subli habang pumaparada sa kalsada. Kaiba raw ito sa isasagawa pang kompetisyon ng tradisyonal na subli sa July 21 at marami pang dapat abangan. 105 barangays tayo.
Pero hindi natin pwedeng gawin na 105 contingents yan. So clusters, mas exciting kasi ang involvement ng barangay ay mas malaki. Pero this time, nakaka-excite. Kasi parang isipin mo, uy, teka muna, contingent namin to kailangan ng, hindi lang panonood, kailangan may cheer. Sa ganitong paraan daw, mas napapalawig ang tradisyon at kulturang ipinagmamalaki sa lungsod. Bukod sa mga aktibidad, may ilan pa raw inaabangan ang mga residente. Yun pong parade, tas yung mga bargain ho dito, gawa ng mas makamura ho doon kumpara ho sa mga sa mall. Tsaka wala akong pambili sa mall. May mga pagkain, mga sari-saring mga paninda, mga damit, lahat ng klase nandito sa plaza, paikot na yan. I am expecting po na magiging lively po yung bayan po ng Batangas with mga tiyanggi po, na mura yung mga bilihin, pati po magkakaroon po ng parade po. I'm expecting po na makakita po ng iba't ibang mga establishments na kalahok sa ating parada. Hinihikayat ng Batangas City LGU ang mga residente, private companies at stakeholders na makilahok sa gagawing sabay-sabay na pagsayaw ng subli sa ika-23 ng Hulyo bilang muling pagbuhay sa sining at kultura ng lungsod ng Batangas. Ace, ayon sa City Tourism Officer, dapat ding abangan ang mga Cook Fest kung saan mga family heirloom ng Batangas cuisine ang lulutuin. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang gabay sa pamimili ng school supplies ilang linggo bago ang pasukan. Base sa inilabas na price guide, nasa 11 pesos and 80 centavos hanggang 52 pesos ang presyo ng mga notebook depende sa klase nito. 9 pesos and 50 centavos hanggang 61 pesos ang pad paper para sa grades 1 hanggang 4. 13 pesos and 80 centavos hanggang 48 pesos and 75 centavos ang intermediate pad paper. 3 pesos hanggang 33 pesos ang lapis at ballpen. Habang nasa 4 pesos and 50 centavos hanggang 20 pesos ang erasers kada piraso. 15 pesos hanggang 69 pesos ang sharpener at 16 hanggang 29 pesos ang ruler. Ang crayons, nasa 12 pesos hanggang 114 pesos depende sa dami ng kulay na bibilhin. Payo ng DTI sa mga mamimili na ugaliing suri ng label ng mga bibilhin kung naroon ang pangalan at address ng manufacturer. Natagpuan ng ilang concerned citizens ang palutang-lutang na katawan ng isang lalaki sa Pagsawitan River sa Santa Cruz, Laguna, pasado alas 8 ng umaga noong Martes. Agad naman nila itong inireport sa otoridad. Nakasuot ito ng itim na long sleeves at maong pants. Bukod dito, wala pang ibang pagkakakilanlan na nakukuha ang pulisya. Ayon sa Santa Cruz, Laguna Police, isang street dweller ang naturang lalaki at palagi ang namamataan ng mga residente na pagala-gala sa lugar at naguhugas ng kamay sa ilog pagkatapos mamulot ng mga basura sa kalsada. Hapon ng Lunes na makaranas ng malakas na pag-ulan sa lugar na nakikitang posibleng dahilan ng pagkalunod at pagkasawi ng biktima ayon sa pulisya. Sa ngayon, nasa isang punerarya pa sa bayan ng Santa Cruz ang mga labi ng biktima habang inaalam pa kung sino ang mga kaanak nito. Pag may mga ganun po na tao na nakikita natin na bagong mukha, palakad-lakad po sa kalsada, sa ating paligid at nagkakalkal ng basura, sana po itawag nyo kagad sa barangay o digay sa ating kapulisan para mabigyan po natin kagad ng aksyon para po makuha natin yung tao at mailagay po natin sa isang lugar na kung saan doon po inaalagaan ng ating DSWD para hindi na po sila ma-aksidente o may masama pang mangyari sa kanila. Nabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho ang 100 persons deprived of liberty sa Bansud District Jail sa ilalim ng Tupad Program ng DOLE. Narito ang report ni Denise Abante. Sumailalim sa isang buong araw na tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged or displaced workers o TUPAD orientation ang 100 mga persons deprived of liberty sa Bansud Oriental Mindoro bilang bahagi ng kanilang community relations program sa loob ng kulungan. Pagkatapos nito ay 15 araw silang nagtrabaho sa loob ng district jail kung saan binigyan din sila ng kaukulang sweldo. Paglilinis, pag-maintain po ng kagandahan na ito po ay within jail vicinity lamang po. Napakalaking tulong sa kanila ito sapagkat sila po ay nasa loob. Limitado lamang po ang pagkita nila ng pera. Matutulungan po sila na kumita na magagamit po nila sa kanilang pangangailangan sa loob ng jail. At higit sa lahat po is pwede rin po nilang iuwi sa kanilang
mga bisita, pamilya, relatives, lalo na po sa anak nilang nag-aaral. Ayon sa pamunuan ng Bansod District Jail, posible rin daw na magkaroon pa ng kasunod na batch ng mga benepisyaryo upang lahat ng 200 mga PDL ay magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho at sumweldo. Bukod din umano sa mga ganitong programa, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng District Jail sa iba pang ahensya para mabigyan ng tulong ang mga PDL. Sila ay maging creative at syempre po yung skills nila ay kanila pa pong mas ma-develop pa sa loob ng jail. At syempre po dito din natin pinapakita yung kanya-kanyang talento kung saan sila magaling at mas magagamit habang sila ay nasa jail po. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinahanga ni abot kamay na pangarap star Jillian Ward si King of Talk Boy Abunda sa isang interview. Samantala ay binahagi ni primetime queen Marian Rivera ang kanyang funny incident ng kanilang playtime ng anak na si Sixto. Narito ang report ni Hazel Alviar. Inilarawan ni King of Talk Boy Abunda ang kanyang naging interview kay Jillian Ward na fascinating. Namangha rin daw siya sa confidence ng tinaguriang star of the new gen nang ipakita nito ang kanyang candid self at opinion sa harap ng kamera. Mapapanood ang interview ni King of Talk kay Jillian sa My Mother, My Story kung saan ibabahagi nito ang kanyang storya at kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Abangan yan sa July 21, 2 p.m. sa GMA. Relate naman ang ilang mami sa ibinahaging funny incident ni Marian Rivera sa kanilang playtime ng anak na si Sixto. Sa video makikita ang pag-iyak ni Sixto dahil kawawa daw ang kanyang mami matapos magusot ang buhok ni Marian sa kanyang laruang sasakyan. Ang cute video na yan ng mag-ina pinusuan ng netizens at umabot na sa 13 million views at 150,000 likes and counting. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globe Balita, 3 katawang sugatan matapos mabangga ng isang pampasaherong van sa Lima, Peru. Sa video, makikita ang pagewang-gewang na sasakyan hanggang dumiretso ito at tumagilid sa kalapit na riles na nasa mas mababang bahagi ng kalsada. Natumbok nitong 3 pedestrian kabilang na ang isang minor de edad. Agad silang isinugod sa pagamutan habang tumakas naman ang driver at ang konduktor ng van. Agad sumabak sa pagtuturo ang ilang guro para sa National Learning Camp matapos ang isang buwang bakasyon. Samantala, unti-unti na ring sinisimula ng paghahanda sa ilang paaralan sa pagbubukas ng klase. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tapos ng isang buwang bakasyon para sa mga public school teachers. Pero sabak naman agad sa pagtuturo ang ilang guro bilang volunteers para sa National Learning Camp o NLC gaya ni Teacher Carla. Na-recharge naman po for 1 month, medyo bitin lang. No interruption, no schoolworks at all po. Ilang linggo pa bago ang pasukan, inunti-unti nang maglinis ang silid-aralan ni Teacher Lourdes ng Pinagkawitan Integrated National High School. Inisyatibo niya raw ito kahit sa July 22 pa ang simula ng Brigada Eskwela. Para at least medyo less na din yung gagawin namin sa brigada. So nandito na rin, may spare time na din. Kaya nag-start na rin ako magwalis-walis. Dumating na rin ang bulto ng aklat na gagamitin sa pasukan. Mahigit 4,000 aklat ito na ikinakamada sa isang kwarto. Para po i-distribute sa mga bata for the opening of classes. So that's a big preparation din po for the opening. Sa mga libreng oras ng NLC, ginagawa ng mga guro ang school cleanup. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, Biyernes, July 5, makararanas ang kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City, Tanawan City at Lemery, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation at correction ng mga transformer at iba pang pagawain. Kinagiliwan ng netizens ang video ng pagsulpot ng baka sa gitna ng volleyball game sa Lipa City. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Kumaripas ng takbo ang mga volleyball players na yan at manonood sa isang gymnasium sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City nang biglang lumitaw ang isang baka.
Sa caption ng uploader ng video na si Aina, tinawag niyang dayo ang baka na animoy gustong makipaglaro. Bagong simula pa lang daw ang laro noon nang magulat na lang sila sa pagsulpot ng baka. Ako po yung magsaserve. Tapos nung naglalaro na po, ongoing po yung game, bigla pong may dumating na baka, tapos bigla po siyang tumakbo po around the court. Then nagkagulo na po yung mga tao. Kita pa nga ang paghabol ng kasamahan nila sa baka habang kinukuha ang tali nito. Hindi tukoy kung sino ang may-ari ng baka. Meron po siyang talagang may mga nakaano pong baka doon. May mga baka po doon sa parang gubat din po kasi yung gilid nun. Wala naman daw nasaktan sa kanila at good vibes lang ang hatid ng special appearance ng baka. Rinig pa ngang nagtatawa na ng mga tao sa gym. At sa halip na matakot, pinanood na lang nila ang baka hanggang sa makalabas ito. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapusong Supermom, humanda na at magpunta sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna sa Sabado, July 6. Ito na ang inyong pagkakataon para ma-meet up close and personal ang kapuso mom na si Winwin Marquez sa Supermoms Club Meetup alas 2 ng hapon. See you there mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.